Okay, ladies and gentlemen, we are back again sa Tara! Let's go. Mali. Let's go. Let's talk. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Right guys, we are back again. This time we are in Dublin. Huwag na natin patagalin. Tara! Let's talk. Yun. Okay. Siyempre, di ba, parating ano yan eh. Itong Ireland kasi masyadong, sabihin na masyado ba? Or talagang sumisikat na sa mga Filipinos. At siyempre pa, ito, dumalo na naman tayo sa ating mga kababayan. At nandito sila sa Dublin, Ireland. Yes. I-welcome natin. Yes, let's welcome Ryan and Brian. Yun, naka-rhyme pa ha. Rhyme na rhyme talaga ha. Ryan and Brian. Okay. Now, first of all, welcome to Ireland, guys. Yes. Parang hindi masaya si Brian. Si Brian, parang... Hindi pa ba sumusweldo, Brian? Wala pa ba? Oh, sumusweldo na pala eh. Oh, yun. Yung mga videos ba namin, may mga napanood na ba kayo? Ano ba yung ano natin? Oh, sige, i-start tayo kay Ryan. Hindi, yung mga videos yung napanood ko, tapos doon ako kumukuha ng link, yung mga question, yung answer doon regarding papunta na dito, yung regarding sa pa-process, ano mga dokumento, ganun. Okay. Tapos yung ilang buwan, yung mag-process ng visa, ganun. Yun. So, bale, yung mga na-interview namin or na nakakausap namin, nakakakuha ka doon ng ideas? Oo, nakakakuha ko ng ideas doon. Okay. Pero before kayo pumunta rito, nasa ibang bansa kayo? Or sa Pilipinas? Sa Pilipinas po. Okay. Pero may experience ka abroad, di ba? Opo. And the same with Ryan, may experience na rin. And then, paano kayo dumating sa point na, uy, Ireland? Na parang, bakit Ireland? Saan kayo nakakuha ng ideas na pwede pala kayong makapunta? Kumbaga, baka pwede sabihin siguro yung previous experience niyo, kung ano ba? Ganun. Kasi sa akin is, same agencies kasi, pan-New Zealand ako. Tapos, yung time kasi parang may trade test, pasado lahat. Tapos, nagtaka kasi ako, bakit wala ako sa listahan? Ganun ba? Tapos, pumunta ako ng Manila. Anong job to, by the way? Anong job yun? Ang in-applyan mo? Electrician. Okay. Tapos, pumunta ako doon sa Manila. Tapos, pumunta ako ng agency. Nagkataon din yun na may interview pa Ireland. Tapos, pagpasok ko sa agency, pasa ako. Sabi ko, madaming tao dito ah. Kung ano kaya dito? Sabi yung isa, may interview namin. Ayan. Tapos sabi ko, pasa na ako, baka sakali lang. Pasa ako ng resume ko. Sabi yung isang staff doon na si... Anong agency to? Para lang alam ng atin. Caves din. Oriol, Global Connection. Okay. Yun. Doon na nagkataon din. Tapos sabi ni Spencer, nga, tawagan ka lang. Tawagan. Ilang oras din, mga 2 hours, tinawagan ako ni Ma'am Reyna. Ayan na. Ni Ma'am Reyna. Galit pa ngayon. So, kanina ka kita tinatawagan, ayaw kong sumagot ah. Kung ma'am, dito pa ko ma'am, nagbibiyaya ako pa doon sa Pasay. Hindi ko ma'am, sige, punta ka dito bukas, pa-interview kita. Doon din. Ang bilis ah. Pagkabukas ang interview din agad. And then, yung process na yon, mula nung ni-interview ka hanggang papunta rito, ilang buwan yan? January to October. Matagal din. January kami in-interview, tapos nakaalis kami in October. Nagkakilala na kayo from Pinas? Hindi. Nung final briefing namin, nung kinabukasan flight na namin. So parang same batch kayo from Philippines papunta dito. Pero prior to that, saan kayo bansa before? Ako sa Riyadh. Sa Riyadh. Okay. Sa city din. Electrician. Same Kayo pares na electrician. So, Ako kasi sa Singapore,
Pero yung apply ko sa Singapore electrician, pero nagkataon nga kinuha ako sa isang manager namin. Ginawa akong piping, pipe heater. Pwede ka din doon. Pwede ka din. Kaya mo din yung work na yun. Okay. Pero yung ano ko lang dito, no, yung pag kumukuha ba sila ng mga applicants sa Philippines, ang nangyayari ba parang doon ka lang ba ilalagay sa kung saan yung in-applyan mo, or kagaya ng sabi mo na yan, na pagdating mo dito, naiiba yung work type of job? Or ano ba? Talagang yung sa Singapore. Dito naman yung dito ay tama naman. Yung sa in-apply mo. Okay. Yung sa Singapore lang. Yung sa amin dati, yung sa Riyadh, ako, electrician din ako. Pero yung aking naging ikama, ang nakalagay dun ay parang plumber. Doon sa ikama ko. Pero ang trabaho ko, electrical. So, paano yun? Mahirap yun pag gano'n. Okay naman. Pero nandun pa rin naman ako sa trabaho ng electrical. Kaso yung aking ikama na hinahawak kong ID, as in plumber ako. Hindi ka mahuli nun pag nakita? Hindi naman. Yun nga lang ang inano namin. Wala naman. Parang mas mura ata yung ganong... I see. Ganong parang... Bayan. Okay. Kaya nila sinasabi lang sa papeles. Binababa yung position mo. Okay. Para mababa ang Mas sweldo. mura yung... And then kung Hindi sweldo, yung ID. Yung sa ID, yung pagkuha nila ng pagkuha ng ID. Okay. Oo, hindi yung sweldo kasi parehas lang siguro yung kung ano man yung ano mo, kung ano yung pinirmahan mo. Okay. That's okay naman. So doon tayo sa part na bakit hindi na ulit ninais pumunta doon ulit sa dati sa Saudi or sa Middle East. Sa Middle East, bakit ninais yun nang pumunta ng Ireland? At ano ba yung difference ng work niyo before at saka ngayon? Yung pagkakaiba ng working condition at saka yung pamumuhay. Working condition mas dito is okay dito eh. Parang relax. Okay. Parang hindi ka pressure. Saka yung safety. Saka muna talaga dito. Tapos doon kasi sa ibang bara-bara yung trabaho. Basta matapos lang. Basta papagawa sa iyo kahit delikado. Kaya mahirap din. Hindi sila mano sa safety doon, no? Madami kayo na-experience na doon, aksidente. Marami po. Kawawa din mga Tulad nung... Pero hindi naman namin mismo yung bumagsak yung tower crane ng Saudi Bin Laden. Ang dami na namatay na iba't lahi. Iba't balay. Mga Indiano, Pakistan. Kasi yung pag sa mga Middle East, talagang parang surplus lang yung mga tao, no? Parang ganun ang tingin ko na hindi masyadong sa safety. Kasi nung nagpunta kami actually ng Dubai, UAE na to yung mismong quad bike. Kasi mga tao nag-rent ng quad bikes. Tapos dun sa desert, wala silang parang okay, kahit saan ka pumunta, pwede. Basta tapusin yung oras. Sige, go ka. Yung karamihan ng mga tao, wala, hindi naman sila... Lobo-lobo lang. Kumbaga, doon lang sila nag-quad bike nung araw na yun eh. Kaya hindi mo makita. Minsan kasi, di ba, parang yung desert, yan eh. Parang hindi mo alam kung sino yung papunta rito eh. Kasi may parang hill. So, nakakatakot in the sense. Pero dito, more on safety talaga. Minsan nga, kailangan mo pa ng tao na kasama para gawin yung isang bagay na yun na lagi mo namang ginagawa pero parang kailangan mo ng witness ba? Parang may double checker lagi. Tama dito. Tsaka yung proper gear. No? Tapos ganun. Pag halimbawa kami mag-ooperate kami ng MIUPS. Kasi minsan may mga may mga yung may SIS nga safety. Tatanungin niya, saan yung mo? Sabi mo, doon kumuha. Huwag ka munang gagalaw dyan. Baba mo muna dyan. Yun.
Ganun nga, man sila. Dito, mapapansin nyo, importante yung buhay natin. Hindi kagaya sa Middle East. Parang yun, like yung sabi mo, surplus lang. Parang ang dali lang tayo palitan doon, ano? Ang daming laging naghahanap ng trabaho na eto, kaagad-agad. So bagay, sa Pilipinas naman parang ganun din eh. Kung titingnan mo, dahil sa dami kasi ng tao eh. Di ba? Dito kasi, ilan lang tayo dito, nasa 5.3 million lang. Dami na pala tayo dito. Hindi Filipino, yung as in population. So bawat tao dito sa Ireland, meron kang boses. Hindi kagaya sa, sabi natin, well, even India. Sa lahat ng Asian countries, hindi ka, para bang kung ano yung gusto mong sabihin, wala namang makikinig talaga sa'yo eh. Diba? Parang sa atin eh, kung wala kang kilalang politicians, kung wala kang kilalang may position sa buhay, wala kang pera. Oo, wala kang pera. Siyempre, diba, sino ka ba? Parang ganun. Let's admit it, parang real talk lang naman to. Unlike here, pantay-pantay. Although, meron ka din namang makikita na parang sabihin natin, ay, okay, ibang lahi ka, tapos sila, puti, medyo mayroon at mayroon pa rin na tao na, teka lang, may ganung pakiramdam pa rin tayo eh. Pero, hindi yung pinapahintulutan. Pwede nating i-report yun yung mga ganun. Kung sakali man. Pero dito okay naman. Okay naman, walang kwan. Ano Hindi yung ka na ano? ida-down ba? I-downgrade ka na. Ano yung mga expectations nyo pala nung bago kayo pumunta rito? Yung expectations nyo na-meet naman nung pagdating nyo rito? Ang expectation din ako is yung pagdating ko kasi dito, hindi ko pa akalain nga ganito pala kalamig. Okay. Oo, Yun na. yung kalamig. Saka yung And then, pagharap sa amin sa mundo sa amin, talagang maganda yung pakikitungo sa amin talaga. maganda talaga. Hindi kami parang hindi kami workers na kanilang tinagpo. Welcome na welcome. Welcome na welcome talaga kami. Yun agad ang inyo parang, uy, okay to. Irish yung boss. Boss nyo yun, manager or yung Hindi sumunod sa po inyo? namin sure kung pero siya, may position sa company. Okay. Yun din yung nag-interview sa amin sa Pinas, kaya nakilala agad namin. Kasi paglabas namin ng airport, Oh, that's nice. siya na yun. At least hindi ibang tao yung sumundo. Kaya parang at home. Agad kami na siya. Yun na talaga yung kumakain sa amin sa airport. Okay, so pagdating malamig. Talaga paglabas namin ng airport. Wala kayong mga dalang jacket. Meron, pero hindi pa namin suot. Nasa bagahe pa. Oo. ang kagandahan kasi, pag once nga nakausap ko sila, parang barkada lang kayo, parang hindi mo siya boss ba? Hindi tumatawag ng Ayaw sir. nila na tatawagin sila na sir. Dapat Ayan. pangalan. Sanay na kayo after Pangalan na pa. After Minsan 2 months. napapagaling pa rin kami yung... Pero, kaya nga kami din, kasi hindi natin sa Pinoy, tayong mga Pinoy, pwede balik pa magsisir tayo, parang respeto. Sir lang, ma'am, diba? sir ma'am. Pero sa kanila, parang ayaw nila tawagan. Ayaw. Pero hindi ko Pangalan talaga daw. First name basis. Sa akin kasi mga Filipinos, nakaugalian natin mag-mom and sir dahil sa mga Americans. Dahil ang pinakahuling umalis or sabi natin, hindi naman nila sinakop ang Philippines. Pero, kumbaga na-occupy nila yung Philippines at that time na parang medyo sabihin na natin whether we like it or not, nag-rule sila sa Philippines, yung mga Americans. So lahat ng mga learnings, American traditions and everything, naipasa sa atin. Yung mom and sir na Americans talaga yan eh. At maaari din na pagpunta nyo ng UK, meron din silang mom and sir. Pero, alam naman natin, ang British, nagpunta rin ng Amerika, parang halos parehas ang kanilang ugali. No, kaya may mom and sir. Kasi nag-work ako sa nursing home doon. Wala naman ganun. Siguro yun sa American talaga. Pero wala. Sa nursing home, hindi. Name lang. Dito Kahit kasi yung parang manager. nahihiya sila pag tinawag mo ng sir at saka ma'am. Parang napaka-formal. Even, in fact, sa amin sa hospital, walang tawagan ng doktor eh. Pangalan lang. So parang kami naman, nung dati, nanibago din kami na parang bakit walang doktor dito, tawag na doktor. Yung mismong kung anong pangalan nila, yun lang. Ang tawag mo, parang nakakapanibago.
Yun din nilang gusto nila na tawagin sila ng pangalan. Mm. Kasi katulad yung supervisor namin eh. Siyempre, sir, ganun. Ayaw din. Ayaw nilang pag gusto nila na pangalan talaga. Ano naman yung adjustment na sa ngayon parang medyo nahihirapan pa rin kayo? Sabi natin 2 months pa lang kayo dito, di ba? 2 months pa lang eh. Yung parang walang nga. Hindi ako kasi Homesick hindi, pa. Kasi parang dito kasi relax ka eh. Okay. Relax ka talaga sa trabaho. Halos na sa trabaho, relax ka. Hindi masyadong... Hindi sa ibang sa Singapore pa ako eh. Isusulit. Talagang pagod ka talaga eh. Isusulit ka. Ilan bang hours ang working hours dun, per week sa Singapore? Same din dito. Okay. Pero parang... Sabado, Sunday, wala din. Okay. Pero anong oras ka nag-umpisa? 7 din. 7. Katulad din dito. 7. Same na same pa rin. Same lang, pero parang hindi kayo nakakaupo. Ganon. Kasi sa opisina kasi ako nagtrabaho eh. Oh, okay. Tapos yung kwan lang, ang problema doon kaya ako umalis, yung kapwa Pinoy din yung I see. parang anong tawag doon? Nabully ka ng kapwa Pinoy? Hindi din. Pinagtripan? Parang sinisiraan ka nga. Okay. Yung sira-siraan pag madami. Hindi kasi, ang kumuha kasi sa akin, yung dati kasi, engineer ko, electrical, manager namin. Ang kumuha sa akin is mechanical engineer. Okay. Tapos parang, may kaaway kasi ako. 1 month pa ako, may kaaway na ako. Dito ba wala pa? Wala pa. Okay ni Brian. Hindi, mas okay dito kasi hindi talaga. Kasi may kaaway kasi ako. Yung magtatrabaho ka ng maayos. Yes. Tapos, binigyan ka na, ito, tapusin mo. Kwanto 1 week. Natapos namin, 2 kami Pinoy. Tapos namin, 3 araw lang tapos na. Uy. Tapos pagdating, mumurahin ka. Okay. Ibang layon. Tapos yung Pilipino naman na manager sa electrical, hindi niya maintindihan ba? Parang doon siya kakampi sa supervisor. So siguro, baka... Sip-sip siguro, ano? Baka may sinasabi yun tungkol sa iyo na hindi mo alam or pwedeng ganun. Kaya doon ko nalaman pala, paglipat ko na sa mechanical. May nagsabi na sa'yo? Mechanical, nagsorry sa akin yung, di ba, head, ay yung supervisor sa electrical. Sorry kasi ganito yung nangyari. Pinakalitan kasi ako sa boss. Tapos minumura ako. Hindi ko pala, mali ko pala, pati kayo, namura ko din nga. Mali yun, so hindi parang, pwede. pinroject niya pala sa inyo. Pagkalipat ko naman doon sa mechanical, may yung tawag nga politika. Yes. Yun. At saka siguro mahirap din dyan sa Singapore is language. Language din. Pero, kung yung mga manager niyo ba, o Pilipino din? English Filipino ba din. yung ano niyo? Filipino din. Talaga? Hindi Filipino naman dahil yung- sa language barrier kaya nagkaroon ng ganun. Pero yung mga Singaporean, okay naman. So Filipino, kapwa Pinoy. Pinoy lang. Yan ang parang masasabi natin na pag dumadami din ang Filipinos, nagkakaroon ng issue na ganyan. May kiss nga ako sa may kiss ako sa Singapore. Kinasuhan ako sa Singapore. Uy. At saka yung kasama ko. Kasuhan. Kasi nagbintang kasi na nagbigay ng dokumento sa ibang kontraktor. Okay. Tapos sa akin is kinakasuhan nila ako kasi daw sa pagperma ko sa isang client na kasi more in documents kasi ako na nabilog. Okay. Ganon. Tapos sabi ko, sir, saan ba yung original nito? Tapos pagtingin niya, ito, pirma mo to. Pagtingin ko, pag-zoom ko, Hindi sa'yo. pag-zoom ko, sir, gumamit ito ng application kasi ito yung parati kong ginagamit when time sa inspection eh. Yeah. Pag in time sa inspection, pag hindi pasado, pinapalitan ko. Kumuha ako ng application,
nga perma niya, ika-crops ko, i-kuan ko. Itapal doon. Itapal ko doon. Kung So, gawain ko to eh. Tapos, yun ang bintang niya sa akin. Kung saan yung original ito, sir? Doon ko nalaman kasi gawain ko kasi yung time sa inspection. Oh. Para at least ma-aprobahan lang yung inspection namin. Ganun. Okay. Pero okay naman yung kaso ngayon o tuloy pa Hindi, din? okay na. Okay. Sa akin, okay na. Yung kasamaan ko naman yung isa. Nanapan lang siguro kayo ng Oh, kaya Pero sa- bakit ka sa office? Engineering ano ba yon? Ano bang ano yon? Di bali, na-kuan ko, na-bilong ko is QEQC. Ano yun? Mechanical fight. Okay. Mechanical Oh. piping. Okay. Kaya layo lang kasi yung experience ko, electrical. Tapos doon ko sa kuan. Ganun ba? Pero dito, okay naman yung work mo when it Okay, comes to your... mas na-enjoy ko yung work ko dito kasi yung trabaho mo gaan, parang hindi ka gina-pressure, tapusin mo to ganito. Wala. Hindi Depende mo na. kung matapos mo, tapos makatapos ka lang yung gawain mo nga ilang tray lang. Sabi, bilis mo, ganun ba? Na yung mga kuan. Inaano ka pa, kumbaga, pag natapos mo ng maayos at mabilis, nagkakaroon ka pa ng commendation, parang maganda pa yung yung report sa'yo. Parang ganun. Nasabihan ka. That's good, ha? How about you, Ryan? Meron ka bang ano? Brian. Ano Yung, kumusta naman ang experience mo dito na Okay naman po. Sa mga kasamahan mo? Sa dating trabaho. Mas ako dito, parang mas comfortable ako dito. Yan lang. language barrier ba? Or parang okay naman? Okay naman. Okay English naman. Okay naman yung pag-English Kahit natin. natugo ng ilong. Pero paulit-ulit masasanay ka rin naman di ba? Tapos yung accent nila, kasi iba yung accent dito. Magigets nyo. Minsan hindi agad maintindihan yung English nila. Parang kinakain yung sa umpisa kasi parang maninibago ka talaga eh. Pero since wala kayong TV dito, walang TV. Pag may TV kayo or siguro manood ka sa YouTube, yung RTE, yung kung paano sila magsalita, doon yung malalaman. Tapos meron namang yan eh, sa baba, subtitle. Yung the more kasi na naririnig nyo, and then masasanay na kayo. Yun ganun. Kumbaga 2 months is still baby. Napakaaga pa. Oo. So para sa mga ating mga manonood na kababayan, meron ba silang dapat ika-worry na pumunta ng Ireland? Ano ba yung masasabi niyo sa kanila? Sige, Brian, ano sa tingin mo? So far? Dito. Masaya. Masaya. Sa work, ilang Pilipino kayo ngayon dyan sa work, sa trabaho nyo? Sa tingin Lalo mo? sa aming kumpanya, kami pa lang. Kami ay anim. Ano nga dati. itong company nyo? STS Dusman. Okay. Dublin-based talaga. Dublin-based. Yung marami din silang project, yung nga, nandito sa Dublin. Tapos yung aming ibang kasama na doon sa Corp. May project din sila doon. Big company pa to? Ano ba yung mga projects na Malaki ginagawa daw. nila? Mga pharmaceutical. Same as, pharmaceutical din. Halos ganun, no? Oo. Lahat ng mga... Oo. So, hopefully naman, tuloy-tuloy kasi, yun nga, I'm sure your guys are hoping din na makapag-stay, madala. May family ba kayo sa Pilipinas? Na madala nyo rito habang yung mga baby pa, mga bata, I'm sure bata pa yung mga anak nyo o mga teenagers na ba? Bata pa. Bata pa. Pero kaso mahal yung mahal yung Gastos. Magastos in a way, Depende. pero siyempre, pag kasi dito sila nag-aral ng primary, yung parang elementary sa atin, libre naman yan. Hanggang high school. Hanggang high school. College lang talaga mahal. Kasi siyempre babayaran mo. Pero by the time, ang mangyari, kung hopefully dito pa rin kayo, ang mangyari kasi niyan, magbabayad lang kayo ng magiging citizen na rin kayo eventually, obviously. Kaya ano lang din. Mag-a-adjust na din. Mag-a-adjust na rin kayo sa... And I'm sure, yung mga anak nyo naman, pag umabot na sa ganun na edad, pwede na rin sila magtrabaho. Marami dito nagtatrabaho din sila. And then, I'm sure yung mga misis nyo, pwede din silang magtrabaho. So, ganun din. Yung kasi ang kinaganda dito sa Europe, siyempre, pagdating nila dito, may chance na maging citizen din. Hindi kagaya nung pag nasa Middle East tayo, sa mga Singapore na yan, walang chance na magkaroon ng Singaporean passport.
as far as I know, ano ka pa din eh, hanggang sa mag-retire ka Filipino, and you cannot stay there for long. Pag nag-retire ka, kailangan umuwi ka talaga sa Philippines, I think. Ganon. Hindi ka gaya dito, pwede ka. You can retire here. Yung malaki lang din yung benefits kasi na maging Irish ka. Yung passport. Kasi ito yung kagandahan sa ating mga Filipino na pwede tayong Irish, pwede tayong Filipino. Dual citizenship. Di ba yung dalawa yung passport? Yes. Parang kami. Oo. Well, isa lang ang passports namin, pero meron kang certificate na ibibigay na bilang Filipino. Filipino ka ba din? Kasi kung ang rules kasi, halimbawa, nanumpa ka na maging Irish citizen, Yeah. and then after nun, tinalikuran mo yung pagiging Pilipino mo. So ngayon, pupunta ka sa, magkaka-embassy na tayo. Dati kasi, outreach lang. Manunumpa ka na maging Pilipino uli. So, Pilipino ka na uli. So, dalawa yung citizenship mo. So, alam naman natin na pagka-Irish passport tayo, powerful yan. Marami tayong bansang pwedeng mapuntahan. Hindi na natin kailangan ng visa. And then yung benefits din, libreng hospitalizations, and then yung mga benefits ng anak natin every month. May nakukuha yan yung mga bata hanggang 18 years old basta nag-aaral sila. 140 plus euro monthly yun. Yung mga ganon, madaming benefits. Unlike sa atin, sa Pilipinas, pagka may election lang, tsaka makakusap mga kandidato. Kaso... Diba? Magkasakit ka, ibebenta mo lahat ng lahat ng nabili mong lupa sa Pilipinas para lang makapagpagamot. Dito hindi. Yung madaming benefits. Which is, bago pa lang naman kayo. 2 years pa lang. Hindi mo malaman yun pag... Unti-unti, makasettle din. Pero lang tayo, kumbaga tiis-tiis lang sa ngayon, pasasaan ba't mararating din natin yung panahon na pwede na tayo mag-Irish citizen. At saka, siyempre, pag nandito na yung family natin o ninyo, mas iba yung pakiramdam. And hopefully, sa work ninyo, happy naman yung company niyo sa inyo. Kasi, yung mga Filipinos kasi sa ngayon na nag-work, isipin lang natin na para example tayo para dun sa mga susunod pa ng mga Filipinos parating. Di ba, kagaya namin, nung nagsidatingan kami rito, mga nurses, ang nangyari, nagustuhan ng mga Irish yung mga Filipinos bilang nurses. So, ang nangyari, patuloy silang kumukuha ng nurses. Dahil alam nila na pagka Filipino nurse ka, maasahan ka talaga sa hospital, talagang top class. Hindi naman sa nagmamalaki kami bilang nurses. Kumbaga, talagang iba yung klase, iba yung pagtingin ng mga Irish sa mga, kagaya namin mga Filipino nurses na alam nila kalidad, hindi naman sa nagmamalaki. Dahil nga, gaya ng sabi ko, sa Pilipinas pa lang, yung mga nurses na to, talagang pigang-piga na eh. Kaya pagdating dito, talagang, pwede mo talagang iwanan. Kagaya sa inyo din. Mga din kayo eh, talagang batikan. Alam niyo diba? Na mga tayo mga Pilipino, magaling tayong worker. Magaling din tayong makisama sa kanila. Lastly guys, kung mayroon kayong mga inaasahan na sana mangyari dito sa pag-stay nyo sa Ireland, ano ba yung mga inaasam-asam ninyo? Kung if ever man. If ever sana mag-long yung continuous ba? Yun. Sana yun lang. Tuloy-tuloy na ba? Project ulit. And then, sa mga Pilipinos din na nasa Pilipinas, kasi hopefully nga, pupunta sila sa agency namin nga sa caves. May alis ulit kaming ngayon. January 8. Shout out sa mga papunta dyan. Baka naman yung caves dyan parating mga caves ang aming interview. Mga kausap, baka naman dyan Hindi, yung boss din namin, di ba? May plan yung boss namin na pupunta sa Pilipinas by January. Mag-i-interview. Mag-i-interview. Yun ang sabi sa amin. That's good. Kaya nga, yung mga electrician, yung mga friends nyo. Mga electrician sa Pinas, apply na kayo doon sa caves. Kaya alam namin nga, doon talaga yun sila. Sa caves.
very good. So, That's shout out sa mga friends nila Ryan and Brian na gustong makarating sa Ireland. Punta na sa caves. Then, salamat din kay Ma'am Reyna talaga. Siya talaga yung parang tawag doon? Asikaso lang. Oo, Naging tulay. naging tulay o nagdupa sa akin kasi hindi sana ako matuloy dito. Dahil malayo ako, taga Mindanao kasi ako eh. Taga saan ka ba sa atin? Valencia, Bukidnon. Bukidnon. And then, Brian, Batangas. Alatado naman eh. Shout out naman. Mag-hello tayo sa... halata ba Ayun. Madaming mga Batanggenyo kasi kami na Ngayon interview. kasama sa Radley. Oo, sa Radley. Mas puro Batang sila. May mga kamag-anak. Baka may mga kakilala ka doon. Wala naman. Wala. Ayun, guys. And then, syempre, di ba, shoutout sa ating mga kaibigan, mga friends. Meron kasi tayong dalang gold ribbon. Di ba? Yes. Yan, shoutout Ate Dulce and Ate Daisy. Yes, Ate Daisy. Gold ribbon. So, yan, may konti tayong dalang mga pandesal, ano pa isa dyan, Spanish bread. Try natin buksan para makita kung ano yung laman ng gold ribbon kasi sa mga Filipinos na nagnanais na makatikim, makakain ng pandesal na parang sa Pilipinas ka lang. Na Pinoy ang lasa. Spanish bread and we have pan de coco. Yeah, iba't ibang klase ng tinapay na parang pang Pinas talaga. I'm sure, I know 2 months pa lang kayo pero miss nyo na yan. Yes. Labas na ang Argentina. So Ryan, baka gusto mong batiin ng family mo sa atin. Yes. Sa Bisaya lang. Sige. Sa asawa na ko kasi Bals. Stay put lang kayo dyan. Yes. Yun. Brian. Sa misis ko kabidyo call ko ngayon. Yun pala. Kaya naman pala Mrs. nakikinig. Okay, very good. Thank you very much, guys. Hanggang sa muli. Tara! Let's talk. Yun. Okay, guys. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.